So, sir, may concern lang pala ako sa inyo. So, mayroon lang minimal changes dun sa computation. Ano naman pinagbago sa selling price na yun? Dun lang nagka-change siya, down payment. Kung yung inyong down payment ay 85,000, magiging 93,500. Nakatapos lang natin mag-assist sa ating client. Nandito tayo ngayon kay Kat Sheddings. So, try natin aring siomai at aring lomi. Order din ako ng halo-halo. So, yun na nga. Yun nga kanina nagkaroon ng konting changes sa computation. Yun naman, reopen kasi siya. So, acceptable. Wala kasing computation na final nung nag-reserve yung client. Pero in general, nangyayari talaga na nagkakaroon ng maling computation. Gusto ko lang din i-share sa inyo na huwag agad kayong magalit sa inyong mga ahente, sa inyong realtor, sa inyong broker. Gawa ng yung computation na binibigay sa inyo ay galing lang din yan sa developer. Binababala din yan sa amin. So, syempre, chinecheck naman namin yun kung tama o mali. Kaya lang ay hindi namin bagahawak yung kung minsan nagkakaroon ng internal changes. Halimbawa, from 12 months, 10 months na lang pala, or 6 months na lang, or from 10%, hindi na pala po pwede, 20% na lang. Yung mga ganong changes, agad na sasabi sa amin, iba na pala ang policy nila, yung luma pa yung mabibigay sa amin. Ang laki ng impact doon sa amin at saka doon sa buyer, syempre, diba? Sarap ang siomai nila dito. Aray din ni kay Kat Sheddings sa Padre Garcia. Honestly, mahirap din sa side namin na magkaroon ng kahit konting mali doon sa mga information na naibababa sa amin. Kasi kami yung frontliner Kami yung kumakausap sa mga client. May pagkakataon na okay naman, hindi nagagalit yung client. Maaari din na mangyari na magalit yung client. Mawala yung tiwala. At worst, hindi matuloy yung transaksyon. Pag nangyari yun, syempre parehas tayong mawala ng kliyente. Pwede kasi siyang umayaw, hindi tumuloy. Yung specific property kasi na ino-offer ng realtor, nagkamali ng computation, tapos nag-back out dahil nga nagkamali. Yung property na yun, mabebenta at mabebenta pa din. Maaaring ibang ahente. Pero kawawa kasi yung ahente na nawalan ng buyer dahil sa pagkakamali na yun. Dibaga? Pero sa amin kasi, medyo mabigat. Kasi, mahirap na ulit makahanap ng bagong client. At ang mabigat pa dyan, ang mahirap, nawala ng tiwala sa amin yung kliyente kasi kamali kami. So, para sa amin, syempre, ang hirap nang ibalik yung tiwala na nawala dahil dun sa pagkakamaling wala sa amin ng control. Kaya na yung halo-halo. Ating itatry. First bite. Thank you, Lord! So yung gayon. Sa gayon, pagka nagkamali yung inyong ahente, inyo munang linawin bago kayo magalit. Para sa mga future buyers diyan, bago kayong magagalit, magtatanong muna kung ano bagang nangyari. Hindi lang sa computation, sa lahat ng bagay. Huwag niyo ho kaming awayin, nanawagan. Huwag niyo hong awayin ang ating mga kasamahang ahente. Dahil sila po ay sumusunod sa utos lamang. Kami po ay inyong gabay sa inyong pagbili ng bahay. Hindi po kami ang nagtatayo ng bahay. Yeah, so, pero biro, yun. Kami po inyong guide sa pagbili ng property. And both buyers, developers, and realtor ay may kanya-kanya pong role para maging maayos po yung ating transaction. So, siya. Alam mo, kakainin ko. Bye!